ngayon. Diyan banda yung nagpapags tol. Tingnan nyo. Ngayon. What's up tol? Sa magpalang umaga po sa inyong lahat. So lalong lalo na po tol sa lahat ng mga masugid na suporta po sa atin. So ngayong araw tol, medyo gaan na din ating pakiramdam dahil nakapag-relax po tayo. So hindi ako sana mag-control, pero pang naengkwentro ng mga armadong grupo tol o mga military natin, yung grupo siguro nila Bagnot or Yawa, kasi sa dun banda na bundok tol may mga putukan. Minsan sa sobrang layo lang dun banda tol, yung banda yun ang bundok na yan, yung nagpapags dyan na banda, yun na banda. May mga putok ng malakas na putok ng mga baril. So narinig natin, nakaabot na siguro sa kanilang informasyon na yung kalat ng mga armado. So yung tinawag niyang kaibigan ko tol, tumawag siya sa akin, anong sulta kung nandito na ba ako sa bahay. So sinabi ko wala nang problema pre, dito na ako sa bahay, relax lang muna ako. So narinig daw nila yung mga putukan namin, kaya kami na maniubra nila doon sa kabila. So kaninang umaga pa lang, hanggang aga pa, marami ng mga putukan doon sa itaas, banda. So ngayon tulo, kung narinig ninyo, ngayon, parang narinig nyo tol. So dyan banda yung nagpapags tol, nagpapags banda, yung banda na sa bundok na yan, yung banda may malakas na mga putok. So pakalit-kalitan ng mga putok, hindi lang masyado lahat maririnig natin dahil sobrang layo ba, sa layo ng mga putukan. Lang din tayo dito. So si Peter tol, nandun sa loob, nag-relax. Parang mahihain pa siya sa malabas dito sa labas, mahiya pa siya sa mga tao ba. Sabi ko wala problema, may mga putok ko lang. Hindi tayo mga putok. Narinig ninyo. Ang lakas talaga ng mga putok sa itaas. Delikado talaga. Sana tol matugis na nila yung mga kasamaan ng mga kalaban para mabasbawasan mga rescue sa ating bayan. So nagpapasalamat ako sa lahat ng buong sandatahang lakas na rumisponde upang ma-encounter yung mga kalaban sa kabilang bundok. So hanggang aga pa, marami ng mga putukan. Kung hindi ako nagkamali, para doon banda sa taas, nagpapags na bundok pa. Yun tol, magkaiba naman tayo ng usapan. So magpapasalamat ako tol sa lahat ng tumulong sa akin, lalo na po sa lahat ng mga kasamahan, Kuya Bads Adventure, Tatsuki Adventure tol. Maraming salamat sa tulong nila, Igoy Adventure,
at saka kay PG, EG na nagsikap din na tumulong para mailigtas po tayo sa kapahamakan, at lalong lalo na kay Mascaraboy. Kahit walang kamera, so nakikita ko rin na nagpalitan din sila ng paghawak ng kamera ko, si George at si Mascaraboy. So isang malaking papasalamat po sa kanila na naghanda din sila ng buhay, na ibinuwis din nilang buhay ba, na tulungan ako na maisalba ako, nasalba ko nila kapagkat tayo po ay nabihag ng mga kalaban. So sa awa ng Diyos tol, nakauwi din tayo ng ligtas dahil po sa kapalit na hinihingi nila. At magpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin na nagbigay ng mga blessing. At unang-una tol, unang-una po, lalo na kay Bunso, ay hindi yun, lalo na kay Peter na tumulong din. So grabe ng mga putukan sa taas talaga, lalong-lalo na kay Peter. Peter talaga, hinihingi niya sa akin tol, parang na durug ang puso ko ba yung sinabi niya sa akin na, Pinuno, huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita, basta't ang hihingin ko lang sa'yo, huwag mo lang akong iiwan dito sa bundok, huwag mo lang akong pabayaan, dahil gusto ko talaga ng magbagong buhay. Dahil hindi ko na anong tawag doon, hindi na daw niya matanggap ba ng mga ginagawa na hindi na kabutihang ginagawa nila Dindo Yawa. At parang nagiba yung ugali ni Peter tol, natakot siya ba, lalo na pag nakita niya yun si Commander Bagnot. Yung naramdaman ko talaga tol, kumapit siya dito sa noong kamay ko, sabi niya, huwag mo akong iiwan, baka mabisto na ako ni Bagnot, papatayin talaga ako nila. Kaya sabi ko, walang problema, walang problema, gagawin ko ang lahat, na magsikap na makalabas tayo o makauwi tayo. At huwag ka rin mag-alala, kahit wala kang mga gamit, hahanap ako ng mga paraan. May mga assortment ako na hindi kalakihan doon sa bahay, so bibilihan na lang kita. So may mga brief man din sila George na yung mga binili ko ba na hindi pa nagamit, so pinahiram ko sa kanya. Kumbaga ipinabigay ko na lang. Sabi ko, hayaan mo na pag makaluwag-luwag ako, pag may pira ako, bibilihan kita ng mga damit dun sa bayan, sama kita, so magpa-haircut tayo. So ako kailangan ako tulong, sobrang daas na talaga yung bungot ko dito, at lalong lalo na yung buhok ko. Kailangan natin mag-iinis ng mukha sa sobrang tagal natin sa bundok. So yun ang nangyari sa atin. Yun ang gagawin ko para alam nyo tol, sobrang hirap talaga ang buhay natin, pero hindi tayo pwedeng susuko, lalo na marami pa po nangangailangan sa atin. Naligo na siya, nagkaroon to sulog ganina George. Naligo si Peter. Tolo, si George. Si Peter. Wala dia. Atos pikas. Kisay giuban, gibanan mga bata. So kapi naman buto-buto. Lagi buto rin sa atbang. Buboron Ito ron sa kuan ba banda akong nagpagspags ba. Ito kayo.
Masig nakuha na nila, nadunbuman na nilang kampo. Ano siguro? Tol. Grabe na yung mga putukan talaga. Baka natuntun nila. Sige tol. So, mamaya napunta kami sa bayan. Kasama na yung pamilya ko. Para mapa-haircut na lang talaga tayo. Taas ng buhok natin. Yung bigote natin dito. Taas na. Bilihan ko din ng gamit si Peter para may kasuot siya. Nagawa talaga yung bata, walang mga gamit. Dito doon sakitan pang backbone ko dito. Nakabanda, sakit pa yung likuran ko. Pero maka-relax lang to tol. Ilang araw makapag-relax tayo. Maging okay dito lahat. Iniisip ko lang tol kung ang kalagayan ng taong naiwan doon sa loob na pinaparusahan ng gusto, naala ko lang at sana sa mga putukan na narinig natin ngayon doon sa bundok, at sana ay hindi nasawi si Jano, kumbaga lang na nailigtas nila. Lang makakawa talaga yung bata sa akin na kuya, kung makalabas ka, sana akong kalimutan, babalikan ko talaga ako ng bundok. Hihingi nga pa siya ng suri sa akin. Sabi niya, patawarin mo ako sa ginawa ko. So hindi naman dapat siya magsusuri tol, dahil yung nangyari hindi naman yun yung kagustuhan. Ito sa taas, hindi naman yun kagustuhan. So tinulungan naman natin siya, hinahanap natin ang gusto, kaso lang ay nahuli pala siya ng kalaban. So dehypnotize pala siya ni Dindo. Hindi ko lang alam tol kung bakit siya, kasi hindi ko may nakausap ng matagal ba doon sa nangyari. Tol, sinubukan pa niya akong itakas sa tulungan, pero hindi siya nagtagumpay dahil nahuli talaga siya ng mga nagbabantay sa akin. So hayaan na lang natin tol, pagdasal na lang natin na darating din ang panahon na may salba din natin ang kanyang buhay. So, sa ngayon tol, kailangan ko lang muna ng magpahinga para unti-unti na manumbalik yung lakas ko sa katawan. Kailangan talaga ng magre-relax muna tayo. Service all tol, lahat abang-abang na lang po kayo sa mga susunod na mga update ko, kasi hindi ako titigil na mag-update kung anong kalagayan namin dito sa bahay o anong mga kuwan, para may maipabot kami sa inyo. So